Walang mali siya to June, lalaki sa lalaki lang. Yan ang mga salitang binitawan ng kuya ko habang hawak ang kamay ko sa ilalim ng kumot. Isang sikretong nagsimula sa init ng katawan. Paano mo nga ba titingnan ng normal ang taong naging mundo mo sa dilim pero estranghero na sa liwanag? Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Ngayong gabi, isang confession mula kay Junjun ang magpapakita sa atin kung gaano kahirap takasan ang nakaraan, lalo na kung ang alaala ay nakakulong sa loob ng iisang kwarto. Bago tayo magsimula sa ating kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-click mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads at serye. Sa mga may gustong ibahagi na sariling kwento, mag-email lang kayo o mag-iwan ng comment sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Isang espesyal na shoutout muna kay G sa Sampang ng Tarlac City. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig at suporta sa channel. Tara, simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, tawagin mo na lang akong Junjun. 19 years old ako. Itatago ko ang tunay kong pangalan dahil ang ikukuwento ko ay isang sikreto na hindi pwedeng malaman ng mga magulang namin. Ang bida sa kwentong ito ay ang taong kasama ko sa iisang bubong. Ang kuya ko na tatawagin kong Renz. 21 siya. Matangkad, moreno, at laging mabango kahit galing sa laro ng basketball. Bata pa lang kami, siya na ang protektor ko. Lumaki kaming close at bilang magkapatid lang talaga ang tingin ko sa kanya noon. Wala akong ibang nararamdaman kundi paghanga. Gusto ko lang maging katulad niya. Isang lalaking tinitingala at seryoso sa buhay. Magkasama kami sa iisang kwarto simula bata pa kami. Dalawa lang kaming magkapatid kaya sanay kaming mag-share sa lahat. Pero habang tumatanda kami, napansin ko na nagiging mailap si kuya. Madalas siyang puyat at kadalasan nakatalikod siya sa akin kapag natutulog. Hindi ko alam na may sarili na pala siyang mundo sa loob ng kumot niya. Isang gabi, mahimbing ang tulog ng mga magulang namin sa kabilang kwarto. Tahimik ang buong bahay. Doon nagsimula ang lahat. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Isang pangyayari na magpapabago sa takbo ng buhay ko bilang bunso. Gabi ng Sabado noon, patay na ang mga ilaw sa buong bahay. Kakagaling ko lang sa banyo at dahan-dahan akong pumasok sa kwarto namin para hindi magising si Kuya Renz. Pero pagpasok ko, may narinig akong mabigat at pigil na paghinga. Sa mahinang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, nakita ko siya. Nakahiga siya, bahagyang nakabukas ang kumot at ang kamay niya ay mabilis na gumagalaw sa ilalim. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Alam ko kung ano ang ginagawa niya. Gusto kong umiwas pero parang hindi gumalaw ang mga paa ko. Napansin ko ang pawis sa noo niya at ang itsura ng mukha niya na parang may matinding nararamdaman. Sa hindi ko sinasadya, nahulog ko ang cellphone ko. Bigla siyang napatigil at nagulat. Nagkatinginan kami sa dilim. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Para bang kahit walang nagsasalita, may nangyayari na hindi namin maipaliwanag. Akala ko magagalit siya o kaya iiwas siya sa akin. Akala ko magkakahiyaan kami. Pero iba ang nangyari. Imbes na itago ang ginagawa niya, direkta niya akong tiningnan. Iba ang tingin niya. May init na hindi ko pa nakita dati. June, nakita mo na rin naman. Halika rito, mahina niyang sabi.
Doon ko naramdaman ang kakaibang kaba sa katawan ko. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil sa curiosity at sa bigat ng sandaling iyon na parang humihila sa akin palapit sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit sa kama niya. Umupo ako sa tabi niya habang ang tibok ng puso ko ay sobrang bilis, parang lalabas na sa dibdib ko. "Alam mo na ba kung paano to?" Tanong niya habang hinahawakan ng kamay ko. Umiling lang ako. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Hinawakan niya ang kamay ko at ipinatong sa mainit niyang balat. "Tuturuan kita. Walang mali siya to, June. Lalaki sa lalaki lang. Para alam mo ang ginagawa mo," sabi niya sa boses na paos at seryoso. Doon nagsimula ang pagtuturo niya. Hindi ito romantiko. Direkta, mabilis, at puno ng tensyon ang lahat. Ginagabayan niya ang kamay ko sa bawat galaw. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa bawat sandali. Habang sinusundan ko ang itinuturo niya, may mga pakiramdam na ngayon ko lang naranasan. Parang may mga parte ng sarili ko na biglang nagising. Mga bagay na hindi ko pa alam dati. Wala kaming sinabi na kahit anong sweet na salita. Wala ring lambingan. Ang naririnig lang namin ay ang galaw namin at ang mabigat naming paghinga. Para kaming dalawang taong hindi magkakilala, na tahimik na nag-e-explore ng sarili sa isang gabi. Noong gabing iyon, may natutunan ako na hindi ko kailanman naranasan dati, kahit mag-isa lang ako. Pagkatapos, tumalikod lang siya at natulog. Parang walang nangyari. Parang normal lang ang lahat para sa kanya. Simula noong gabing iyon, naging parang routine na sa amin ang bawat pagpatay ng ilaw. Hindi namin ito pinag-uusapan sa umaga. Sa harap ng hapagkainan, normal pa rin kami na magkapatid. Nag-aasaran kami, nagkukuwentuhan tungkol sa school, at parang walang nangyayari. Pero pagdating ng 11:00 ng gabi, nagbabago ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Isang simpleng tapik sa balikat o isang tingin lang habang nagbibihis, nagkakaintindihan na kami kung ano ang mangyayari. Hindi na namin kailangang magsalita. Habang tumatagal, mas naging intense ang mga nangyayari sa gabi. Hindi na lang ito basta pagtuturo. Naging palitan na ito ng matinding curiosity at pisikal na paghahanap na kami lang ang nakakaalam. Nakaka-hook ang bawat gabi dahil parang may bago kaming nadidiskubre sa isa't isa. Sa bawat pagkakataon, may ibang pakiramdam na lumalabas. Ramdam ko ang lakas ni Kuya Renz tuwing hinahawakan niya ako. Kapag hinahawakan niya ang mga braso ko o kapag lumalapit siya, parang mas lalo akong nadadala sa ginagawa namin. Kahit ang simpleng paghinga niya malapit sa akin, ramdam ko ang init na nagpapabilis lalo ng tibok ng puso ko. Wala pa ring I love you. Wala ring lambingan na tulad ng sa magkasintahan. Puro simpleng salita lang tulad ng "Dito June" at ganyan. Noong mga panahong iyon, ang iniisip ko lang, puro pisikal na pakiramdam lang ang habol namin. O iyon ang akala ko noong una. Habang tumatagal ang gabi-gabi naming ginagawa, unti-unti akong nagbago. Noong una, akala ko init lang ng katawan ng lahat. Pero kalaunan, napansin ko na may iba na akong nararamdaman. Kapag wala si Kuya sa bahay, hindi ako mapakali. Parang may kulang sa akin. Kapag naririnig ko siyang may kausap na babae sa phone, may kirot akong nararamdaman sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na lang siya tinitingnan bilang kuya o bilang nagturo sa akin ng mga bagay na iyon. Unti-unti, tinitingnan ko na siya bilang isang lalaking gusto kong makasama palagi. Doon ko na-realize na nahuhulog na ako sa sarili kong kapatid sa gitna ng mga lihim naming gabi. Dahil doon, nagbago rin ang kilos ko. Naging mas maingat at mas malambing ang mga galaw ko sa kanya. May mga pagkakataon
na sinusubukan ko siyang halikan. Pero madalas umiiwas siya at itinutuloy lang ang ginagawa namin. Sa tuwing natatapos kami at hihiga na siya nang nakatalikod, gusto ko siyang yakapin. Gusto ko sanang sabihin, "Kuya, mahal na yata kita." Pero hindi ko magawa. Natatakot ako na kapag nalaman niya ang totoong nararamdaman ko, titigil ang lahat. Mawawala siya sa akin. Kaya pinili kong manahimik. Tiniis ko ang sakit sa loob ko. Hinayaan ko ang sarili ko na manatili sa ganitong sitwasyon. Basta nararamdaman ko lang na malapit siya sa akin. Doon ko naintindihan na ang sarap na nararamdaman ko ay may kasamang sakit at hindi ko alam kung hanggang kailan ko iyon kakayanin. Kuya Will, isang gabi, hindi siya tumugon sa tapik ko. Nakahiga lang siya at nakatingin sa kisame. Parang may malalim na iniisip. "May girlfriend ako, June," maikli niyang sabi. Parang gumuho ang mundo ko sa 4 na salitang iyon. Ang girlfriend niya ay si Celine, isang maganda niyang kaklase. Simula noon, nagbago ang lahat. Naging madalang na ang mga gabi namin. Madalas siyang gabihin ng uwi at kapag dumating siya, diretso tulog na agad. Yung init na dati naming nararamdaman sa loob ng kwarto, unti-unting nawala. Parang napalitan ng lamig. Iniiwasan na niya ang tingin ko. Kapag nagkakasalubong kami, parang nagmamadali siyang umiwas. Isang gabi, sinubukan ko siyang lapitan ulit. Hinawakan ko ang kamay niya at dinala sa dati naming ginagawa. Pero marahan niya lang itong inalis. "Tama na to, June. Mali to. May Celine na ako at ayoko nang magkamali pa sa kanya at sa pamilya natin," sabi niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Ang sakit, Kuya Will. Parang paulit-ulit akong sinasaksak sa dibdib. Doon ko na-realize na para sa kanya, isa lang itong phase. Isang bagay na dumaan at kailangang tapusin dahil may iba na siyang pinili. Pero para sa akin, hindi lang iyon basta nangyari. Siya ang naging mundo ko. At yung init na pinagsaluhan namin, naiwan sa akin bilang isang sugat na hindi ko alam kung paano mawawala. Tuluyan nang tumigil ang lahat. Sa loob ng sarili naming kwarto, parang naging estranghero na kami sa isa't isa. Mas pinili ni Kuya Renz na matulog sa sofa o kaya sa kwarto ng pinsan namin kapag nandito siya, para lang hindi kami magkasama. Ramdam ko na umiiwas na talaga siya sa akin. Sa bawat pag-alis niya ng bahay para makipag-date kay Celine, parang may kumikirot sa dibdib ko. Nakikita ko siyang masaya. Nakikita ko siyang normal, parang walang nangyari sa amin. Habang ako, naiwan na wasak at puno ng mga alaalang hindi ko pwedeng ikuwento kahit kanino. Yung dating protector ko, siya na ngayon ang dahilan ng pinakamabigat kong nararamdaman. Sinubukan kong mag-move on, pero hindi ko alam kung paano. Bawat sulok ng kwarto namin may alaala. Parang lahat ng bagay nagpapaalala sa akin ng mga nangyari. Kahit yung pabango niya, parang hindi nawawala. Kahit wala siya, pakiramdam ko, nandyan pa rin siya. Pero ang pinakamasakit, Kuya Will, ay yung paraan ng pagtingin niya sa akin ngayon. Hindi na tulad ng dati. Wala nang init. Wala nang ganoong tingin. Parang awa na lang ang meron. Alam niyang nahulog ako. At ang paglayo niya ang paraan niya para itama ang lahat. Pero para sa akin, lalo lang akong nasaktan. Parang naiwan akong mag-isa. Bit-bit ang lahat ng hindi ko kayang takasan. Yung kwarto namin na dati puno ng lihim namin, ngayon parang naging tahimik na lugar na lang kung saan ako umiiyak mag-isa. Kuya Will, hanggang dito na lang ang kwento ng aking unang karanasan. Hindi lahat ng kwento ay may masayang ending, lalo na kung nagsimula ito sa maling paraan at sa ugnayang hindi dapat nangyari. Ngayon, ikakasal na si Kuya Renz next year.
sa harap ng lahat, normal pa rin kaming magkapatid. Wala namang nakakaalam ng nangyari sa amin. Pero sa tuwing nagkakatinginan kami, alam kong pareho naming naaalala ang mga gabing iyon sa loob ng kwarto namin. Ang kaibahan lang, parang nakalimot na siya. Habang ako, dala-dala ko pa rin lahat. Kung may natutunan man ako, ito iyon. Madaling sundin ang init ng sandali, pero mahirap kontrolin ang puso kapag nadamay na. Sana noon, mas naintindihan ko agad ang hangganan. Sana hindi ko hinayaan na lumalim pa ang nararamdaman ko para sa taong hindi naman pwedeng maging akin. Kuya Renz, salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin bilang kuya. Pero sana, hindi mo na lang ako tinuruan na maramdaman ang mga bagay na ito sa paraang sisira sa akin. Ito si Junjun, nag-iiwan ng isang paalala. Yung mga lihim na akala mo masarap at walang makakaalam, minsan iyon pa ang nag-iiwan ng sakit na habang buhay mong dadalhin. Doon nagtatapos ang kwento ni Junjun. Nakabibigat sa dibdib, no? Minsan, ang mga taong inaasahan nating poprotekta sa atin, sila pa pala ang magbubukas ng pinto sa isang mundong hindi natin kayang kontrolin. Junjun, ramdam ko ang bigat na dala-dala mo. Mahirap makita na ang taong naging mundo mo sa loob ng kwarto ay tila nakalimot na sa liwanag, habang ikaw naiwang nakakulong sa mga alaalang binuo nyo sa dilim. Para sa ating sender, ang payo ko sa iyo, huwag mong sisihin ang sarili mo sa nararamdaman mo, pero kailangan mong tanggapin na ang pagtuturong iyon ay tapos na. Minsan, ang aral sa mga ganitong kwento ay ang hangganan. Hindi lahat ng masarap sa simula ay dapat ituloy, lalo na kung ang kapalit nito ay ang sarili mong kapayapaan. Ang tunay na protektor, hindi ka ilalagay sa posisyong magdudulot sa iyo ng habambuhay na sugat. Sa ngayon, hayaan mo ang sarili mong maghilom. Ibaling mo ang pagmamahal na iyan sa sarili mo dahil deserve mong maging masaya nang walang itinatago. Kayo, mga ka-desires, anong masasabi nyo sa naging karanasan ni Junjun? Tama ba ang naging desisyon ni Kuya Renz na lumayo na lang at magpakasal sa iba? O dapat ba siyang managot sa damdaming ginising niya sa sarili niyang kapatid? I-comment nyo ang inyong mga payo at saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga opinyon. Muli, kung tumagos sa inyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagnanasa at realidad dito sa M2M Desires. Pindutin na rin ang notification bell para hindi mahuli sa ating mga susunod na uploads. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, nagsasabing, ang lihim ay maaaring masarap sa simula, pero ang katotohanan pa rin ang magpapalaya sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat.